Nanlalabo na ang mga mata ni Draco, at parang nilalamon na ng lamig ang kanyang buong sistema. Bumaba siya ng sasakyan, at pinipilit niya ang kanyang mga hakbang para makapasok sa loob ng bahay. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang siya, ay nawalan na siya ng malay at agad na bumagsak sa lupa. Ilang oras pa ang lumipas, dumating si James sa pribadong isla na binili ng boss niya. Nagbabaka sakali siyang bumalik na ito ngayon, dahil wala ito kanina nang pumunta siya. Malamang andito na yun, kasi nakita niya ang kotse ng kanyang boss, na nakapark sa labas. Tinatawagan niya ito kanina, ngunit hindi naman ito sumasagot, kaya naisip niyang puntahan na lang ulit ito. Gabi na kaya medyo madilim na rin ang daanan, at malakas pa rin ang ulan. Tila ba wala na itong ganang tumila sa kakabuhos mula pa kanina. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad, nang mapatid ang kanyang paa sa kung anong malaking bagay na nakaharang sa kanyang daanan. Nang pinailawan niya ito mula sa flashlight ng kanyang cellphone, agad siyang nagulat at nataranta nang makita niya ang kanyang boss, na nakabulagta na sa lupa at walang malay. Nag-aapoy sa lagnat ang buong katawan nito, at parang papel na ang pagkaputla ng kanyang bibig. Boss! Boss! Malakas na tawag niya sa kanyang boss, ngunit wala siyang sagot na nakuha mula dito. Kathleen! Kathleen! Ito lang ang tanging naging sagot nito sa kanya. Kahit nahihirapan dahil sa medyo kabigatan ng kanyang boss, ay pilit pa rin niya itong binuhat, at dinala sa loob ng sarili nitong silid. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo ni boss, sinabi nang maglagay siya ng mga tauhan niya dito? O di kaya'y kahit man lang katulong, para may mag-aalaga at magbabantay sa kanya. Ngunit di pa rin siya pumapayag. Ang lagi kasi nitong dahilan, ay natatakot itong malaman ng lahat na nanghihina na siya, at di na magtatagal. Ayaw nitong pagpiestahan siya ng kanyang mga kalaban, sapagkat hindi pa daw nito natapos ang huling misyon niya sa buhay. Naawa na talaga siya sa boss niya. Kung hindi pa siya dumating, ibig sabihin mababalitaan na lang nila bukas na isa na itong malamig na bangkay. Mabilis niya itong pinalitan ng tuyong damit, at nilagyan ng bimpo ang noo, para mabawasan ang lagnat nito. Boss, dalhin ko na kayo sa hospital, baka lumala ang sakit niyo. Ngunit hindi pa rin sumasagot ang boss niya, kaya akmang bubuhatin na niya ito, upang dalhin sa hospital, ay saka naman niya itong narinig na nagsalita ng mahina. James, huwag mo akong dalhin sa hospital, ayaw kong malaman ng lahat ang sakit ko, pabayaan mo na lang ako dito, iinom na lang ako ng gamot. Pero boss, parang maiiyak na si James, sa sitwasyon ngayon ng kanyang boss. Binalik na lang niya ulit ito sa pagkakahiga, at saka agad na tinawagan si Axel, upang sabihin ang sitwasyon niya. Di nagtagal ay dumating na rin si Axel, at binigyan ng gamot si Draco sa pamamagitan ng pag-inject ng Viomed sa kanya. Sobrang awa ang nararamdaman niya ngayon sa kaibigan, lalo na't puro pangalan ni Kathleen na lang ang binibigkas ng mga labi nito, mula pa kanina. Hindi na siya nakatiis, at sa pagkakataong ito, ay kailangan naman niyang suwayan si Draco. Pagkatapos niyang masiguro na bumaba na ang lagnat ng kanyang kaibigan, ay umalis na siya kaagad, at dumiretso sa manor ni Sanaya. Nagulat pa ito nang dumating siya sa 10 oras ng gabi. Maghahating gabi na insan, gaano ba kaimportante ang pakay mo, at kinailangan mo pang pumunta sa ganitong oras? Mugto ang mga mata ni Axel, sa kakaiyak mula pa sa biyahe kanina. Nakokonsensya siya sa ginawa niyang paglihim sa kaibigan, na buhay pa si Sanaya sa loob ng 7 taon. Sana hindi ito nagdusa hanggang ngayon, at kahit bumalik na si Sanaya, hindi pa rin ito makakasama ng matagal, dahil may taning na ang buhay niya. Axel, may problema ba? Tanong ulit ni Sanaya nang makitang parang iiyak na naman ang kanyang pinsan. Sanaya, hindi ko alam kung tama ba itong gagawin kong paglapit sa'yo, dahil minsan na akong nagkamali kay Draco noon. Ngunit ngayon, kahit habang buhay man siyang magalit sa akin, tatanggapin ko, madugtungan lamang ang buhay niya. Umiiyak niyang pagkakasabi kay Sanaya. Anong ibig mong sabihin, Axel? Hindi kita maintindihan. Teka, halika nga muna dito sa loob. Pumasok na rin si Axel, nang akayin niya itong pumasok at pinaupo sa couch. Tinanong niya ito kung ano ang gustong inumin, ngunit umiling lamang ito sa kanya, parang wala pa rin ito sa sarili. Hindi na lang niya ito pinilit, hinintay muna niyang makahinga ito ng maluwag, bago tinanong ulit.
Ngayon sabihin mo sa akin, ano bang pinagsasabi mo tungkol kay Draco? May nangyari ba sa kanya? Malumanay niyang tanong, ngunit mahahalata pa ring kinakabahan siya. Sana mapatawad mo na si Draco Inson, hindi ko kayang makita siyang nagkakaganito. Ako ang naging dahilan ng pagdurusa niya. Dahil nilihim kong buhay ka. Axel, ginawa mo lang ang tama, para sa kaligtasan ng mga pamangkin mo. At isa pa, kailangan din naming kalimutan ang isa't isa, dahil yun ang mas nakakabuti sa aming dalawa. Kung hindi mo ginawa yun siguro, hanggang ngayon wala pa sa kalahati ang mga impormasyon na nakalap ko sa pagkamatay ni Mom at Dad. Paliwanag niya kay Axel, para maibsan ang bigat na nararamdaman nito. Sanay, alam kong mahal mo pa rin ang kaibigan ko. Sana mabigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, upang makasama ka, kahit sa mga huling sandali ng buhay niya. Nasindak si Sanay sa sinabi ni Axel. Napaawang ang kanyang mga labi, at walang salita na gusto lumabas sa kanyang bibig. Anong nangyari sa kanya? Sa wakas ay nasabi na rin niya. May brain cancer siya, at 1 taon na lang ang binigay sa kanya ng doktor, para itatagal ng buhay niya. Kaya ko sinisisi ang sarili ko, dahil hinayaan kong pagdusahan niya ang pagkawala mo. Noong mamatay ka, wala na siyang ganang mabuhay, kaya 3 years ago nang ma-diagnosed siya sa brain cancer. Mas pinili niyang hindi magpagamot, dahil sa paniniwalang pag namatay na siya, tuluyan na kayong magsasama sa kabilang buhay. Kaya maawa ka sa kanya, Sanaya, kailangan mo siyang puntahan, alam kong kaya mo siyang gamutin, katulad ng ibang patient na may taning na rin, ngunit binigyan mo uli ng pag-asa. Kailangan ka ni Draco ngayon, Katlea, ito ang files niya na hiningi ko sa doktor na nag-diagnosed sa kanya 3 years ago. Pag-isipan mong mabuti, para sa ama ng mga anak mo. Tawagan mo si James, sakaling makapag-decide ka na. Matagal nang nakaalis si Axel, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Sanaya, ito na naman ba sila? Tadhana na naman ba ang magiging dahilan, para tuluyan na silang maghiwalay sa isa't isa? Nagising si Draco na nanghihina pa rin ang buong katawan. Mabigat ang kanyang pakiramdam, at parang nanlalabo pa rin ang kanyang mga mata. Pinilit niya ang sarili upang bumangon, nang bigla siyang natigilan, dahil parang may yumayakap sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang babaeng matagal na niyang pinangarap na makayakap at makasama. Mahimbing pa rin ang tulog nito, habang nakasiksik ang mukha sa ibabang bahagi ng kilikili niya. Naalala pa niya dati, na ito ang pinakapaboritong posisyon ng kanyang asawa. Sa tuwing naglalambing ito sa kanya, pinagmasdan niya ito ng mabuti. At hinahaplos-haplos ng kanyang daliri ang mga labi ni Sanaya. Magkahalong lungkot at saya ang kanyang nararamdaman ngayon. Dahil hindi niya inaasahan na darating pa ang pagkakataong ito sa buhay niya. Ngunit hindi na rin niya maiwasan ang malungkot, dahil hindi magtatagal ay iiwan na rin niya ang kanyang mga anak at asawa. Ang magagawa niya na lang sa ngayon ay ang sulitin ang mga araw na masaya silang magkakasama. Dahan-dahan na bumaba ang kanyang mga labi, upang gawaran ng masuyong halik ang mga labi ng babaeng pinakamamahal niya. Agad din siyang bumalik sa pagkakahiga, at hinahaplos-haplos ang buhok ng asawa, hanggang sa tuluyan na namang nanlabo ang kanyang mga mata. Patindi na ang kanyang mga nararamdaman, nitong mga huling araw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ipinagtaob ang dalawa nilang kamay, habang hinayaan naman niyang nakahiga sa kabilang braso ang kanyang asawa. Iminulat ni Sanaya ang kanyang mga mata, nang maramdaman niyang may bumagsak na parang mainit na likido sa kanyang mga labi, at nalasahan pa niya ang pait nito. Umangat siya ng tingin, para lang makita ang mga luha na dumadaloy sa bawat gilid ng mga nakapikit na mata ni Draco. Kaagad niyang niyakap ulit ng mahigpit ang lalaking, kahit kailan ay hindi niya magawang kalimutan. Hindi na rin niya mapigilan ang kanyang mga luha sa pagbagsak, at maya-maya pa ay nararamdaman na lang niyang, hinahaplos ng mga kamay nito ang malambot niyang pisngi. Babe, thank you sa oras na binigay mo sa akin ngayon, ang may akap man lang kita, pakiramdam ko parang naabot ko na ang langit, maluha-luha nitong pagkakasabi sa mahinang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Tanong niya bagaman nakasuksok pa rin ang mukha sa ilalim ng kilikili, ng kanyang asawa. Ang alin? Nagtatakang tanong ni Draco sa kanya. Magsisinungaling ka pa ba sa akin ha? Umangat siya ng mukha, at pinisil ang ilong ni Draco. Kung hindi mo sasabihin,
aalis na lang ako, nagkukunwari siyang nagtatampo. Akmang aalis na siya, nang hinhila siya ng asawa, kaya napahiga siya uli sa braso nito. Matitiis mo bang iwanan ako sa ganitong kalagayan? Halika nga dito, sabay hila sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit, at ramdam na ramdam nila sa isa't isa, ang bawat pintig ng kanilang mga puso. I love you babe, ikaw lang ang babaeng pagkamamahalin ko habang buhay. Hinintay ko ang pagbabalik mo ng napakatagal, at ngayon nakasama na kita, araw-araw kong ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Masuyo niyang hinalikan si Katleya sa noo, habang pinapahira naman ni Katleya ang mga luha ni Draco. Sobrang saya ko dahil binigyan mo ako ng dalawang maganda at poging anak, na halata namang nagmana sa akin. Pabiro pang dagdag nito, babe, sa wakas nasambit na rin niya ang endearment nila sa isa't isa, agad namang lumiwanag ang mukha ni Draco sa narinig galing sa kanya. Nilaro-laro nito ang buhok niya, habang tinatitigan siya. Yes sweetheart, malambing niya ring sagot kay Katleya. Babe, kahit ayaw mo manaminin sa akin, alam ko na lahat ang tungkol sa sakit mo. Nakita niyang saglit itong natigilan, nang marinig ang sinabi niya. Ngunit magagawan natin ng paraan yan babe, naniniwala akong magkakasama pa tayo ng matagal ng mga anak natin. Sweetheart alam kong sinasabi mo lang yan, para lang palakasin ang loob ko, pero hindi mo na kailangan gawin yan, dahil nakahanda na ako kung kailan ako hahatulan ng tadhana, nakangiti niyang sagot. Ikaw nakahanda, pero kami ng mga anak mo hindi, kaya gagawin ko ang lahat para gumaling ka, maiiyak niyang sabi. Pinilit ni Draco ang bumangon, at saka bumaba ng kama, mahahalata pa rin sa kanya na nanghihina na ito, at iniinda lang ang sakit na kanyang nararamdaman. Nagtataka man si Katleya sa ginagawa ng kanyang asawa, ngunit hinayaan na lang muna niya ito. Mahina itong naglakad papunta sa soundbox, na nakadikit sa wall sa harapan, at may pinindot ito doon. Agad namang pumaalin lang ang kantang, Till Death Do Us Part na kinanta ng White Lion, sa loob ng kanilang silid. Me I Dance With My Wife. Sabay lahad ng kamay nito sa kanya. Babe, hindi ka pa magaling, nang hihina ka pa o. Parang maiyak na naman siya sa ginagawa ni Draco sa kanya. Kahit kailan talaga marami itong pakulo sa katawan. Gusto lang kita mas ayaw sweetheart, hindi natin alam baka bukas wala na ako, kaya ngayon gusto kong maranasan man lang na may sayaw ang asawa ko, nakangiti pa rin itong sabi, at halatang pilit nitong tinatakpan ang sakit na nararamdaman. Gusto man niyang kontrahin ang sinasabi nito, ngunit tinanggap na lang niya ang kamay nitong kanina pa nakalahad sa kanyang harapan. Niyakap siya nito ng mahigpit, habang ang kanilang ulo ay nakahilig sa balikat ng bawat isa, at pinapakinggan ang lyrics ng bawat kantang tumatagos sa kanilang puso. Ilang beses nilang inulit-ulit sayawin ang kantang yun, dahil sa ayaw pa rin siyang bitawan ni Draco. Patuloy pa rin itong nakatayo, habang nakayakap sa kanya. Ramdam na ni Katleya ang pamamasa ng damit niya sa bandang balikat, at alam niyang dahil iyon sa mga luha ni Draco, na kanina pa bumabagsak habang nagsasayaw sila. Babe, narinig niya ang mahinang tawag nito sa kanya. Gusto kong sabihin sa iyo, na kahit kailan hindi kita binitawan, kahit kailan hindi kita kinalimutan. Maaring nagkulang man ako ng pag-unawa sa iyo noon, ngunit hindi yun hadlang para lalo kitang mahalin ngayon. Maaaring mawala man ako ngayon, pero bukas at kailanman hihintayin kita saan man ako naroroon. Di mapigilan ni Katleya ang kanyang mga luha, habang tahimik na pinapakinggan ang bawat salitang binibitawan ni Draco. Hindi niya alam kung bakit sila dumating sa puntong ito, ng kanilang pagmamahalan. Masaya naman sila dati, ngunit sinira ng mga taong mayroong inggit, at walang puso ang kanilang masayang pagsasama. Napansin niyang tumahimik na si Draco, at biglang lumuwag ang pagkakayakap sa kanya. Nawala na ito ng malay. Babe, sumagot ka, niyakap niya ang asawa, habang humahagulgol sa pag-iyak. Babe, kailangan ka pa ng mga anak natin, babe Draco, please babe. Mahal na mahal din kita babe, at kahit kailan hindi kita kinalimutan, kaya please sagutin mo naman ako o. Hindi pa rin ito sumasagot, kaya pilit niyang pinairal ang pagiging doktor niya. Kailangan niyang mailigtas ang ama ng kanyang mga anak. Mabilis niyang tinawag ang kanyang driver, upang matulungan siya sa pagbuhat kay Draco, papasok sa kanyang sasakyan. Mabilis silang nakarating sa Sanai Hospital.
Kahit hindi pa rin tumitigil sa pag-agos ang kanyang mga luha, pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili para kay Draco, at sa mga anak niya. Kailangan niyang makapag-focus sa paghahanda ng surgery sa asawa. Hindi siya dapat paghinaan ng loob ngayon. Kailangan niyang makapag-concentrate. Nagpatawag siya ng emergency call, sa lahat ng mga doctors and nurses sa loob ng hospital, upang may handa lahat ng mga gamit na kakailanganin niya, para sa gagawin niyang craniotomy operation. Kailangan niyang matanggal ang brain tumor nito. Paging Dr. Ferrer, please proceed to surgery center. Narinig niyang tinatawag na ang pangalan niya. Mabilis na siyang lumabas sa chapel ng hospital, at patakbong pumasok sa surgery room, kung saan gagawin ang operasyon kay Draco. Pagpasok niya sa loob, naghugas muna siya ng maraming alcohol sa kamay, nagsuot ng gloves, saka tiningnan lahat ng mga doctors, at nurses na pinili niyang tawagin, para sa pag-assist sa kanya. Babe, pinapangako kong gagaling ka, pangako niya sa sarili, bago sinimulan ang nasabing operasyon. Alas 7 na ng gabi, pagod na pagod ang kanyang buong katawan, dahil inabot ng 7 oras ang kanyang surgery kay Draco. Congratulations Doc, for the successful operation. Sobrang saya namin, dahil kami ang napili mong mag-assist sa'yo. Nasaksihan mismo ng aming mga mata, kung gaano ka kagaling bilang neurosurgeon. Marami kaming natutunan sa'yo. It's okay, salamat din sa lahat, ng pag-assist nyo sa akin. Magpahinga na muna kayo. Sumang-ayon ang lahat, at nauna na silang lumabas ng operating. At silang dalawa na lang ni Era May ang naiwan. Era, ikaw muna ang bahala sa mga anak ko, pakisabi na lang sa yaya nila, na bantayan silang mabuti. Kapag naayos na ang lahat, saka na lang sila babalik ng eskwelahan para mag-enroll, pagod niyang pagkakasabi kay Era May. Huwag kang mag-alala sa kanila, aalagaan ko silang mabuti. Ikaw, sigurado ka bang okay ka lang dito? Nag-alalang tanong ni Era May sa kanya. Nagsisinungaling ako kung sasabihin kong okay lang ako, Era, namumuuna ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang may mapagsabihan ng bigat na kanyang nararamdaman ngayon. Kahit na successful ang ginawa kong surgery sa asawa ko, hindi pa rin may aalis sa akin ang mangamba sa kalagayan niya. Masyadong malaki ang tumor na nakuha ko, kaya naging dahilan ito para mag-cause ng bilateral damage, lalo na sa cerebral cortex at reticular activation system ng utak niya, kaya hindi ko alam kung kailan siya magigising. Alam kong makakaya mo itong lahat, ng mga nangyayari sa buhay mo Sanaya. Niyakap siya ni Era May, habang hinahagod ang kanyang likod, upang maibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay tinulungan muna siya nitong asikasuhin ang VIP room na paglilipatan sa kanyang asawa, bago ito nagpaalam at saka umalis. Siya na lang ngayon ang naiwan sa loob ng silid. Umupo siya sa tabi ng kama nito na king size ang lapad at laki. Presidential suit ng hospital, ang kinuha niyang paglilipatan sa kanyang asawa, kaya hindi mo masasabing na sa hospital ang pasyente, dahil parang nasa silid lang ito ng kanilang mansion. Kinuha niya ang kamay ni Draco, at dinala sa kanyang mga labi, upang dampian ng masuyong halik. I love you babe. Kasama mo ako sa kahit anong laban mo, kaya sana patuloy ka ding lumaban para sa amin ng mga anak mo. Asal niya sa sarili na sa ganoon siyang ayos, nang marahang bumukas ang pinto ng silid ni Draco, at iniluwa ang katawan ni James. Madam Catlea, ipinatawag mo daw ako, tanong agad nito nang makapasok na sa loob ng silid. Habang nagpapahid ng mga luha sa mata, binalingan niya si James. "E-lock mo muna ang pinto James, at maupo dito sa couch, may kailangan tayong pag-usapan." Agad naman siya sinunod ni James. Seryoso na itong nakaupo ngayon, habang nakaharap sa kanya, at naghihintay ng kanyang sasabihin. "James, hindi pa naman kami nagkakilala ni Draco, alam kong matagal ka ng personal secretary niya. Gusto kong sabihin mo sa akin lahat, ng mga nangyari sa loob ng 7 taon, na magkahiwalay kaming dalawa. Madam Catlea, alam kong wala ako sa posisyon, para magsabi sa iyo ng lahat, ngunit dahil asawa ka ni boss, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, pagsisimulan nito. Mula nang mawala ka, nawalan na rin ng ganang mabuhay si boss. Hindi na siya pumupunta ng opisina, at hindi na rin siya bumababa o lumalabas ng kanyang silid.
Ang akala namin ay namatay na siya, ngunit nang buksan ni Nanay Martha ang kanyang silid. Sinabi niyang wala na ito doon. Ang pagkawala niya ng ilang buwan ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kumpanya. Lahat ng nasa itaas ay gustong pamunuan ito. Marami ring kakompetensya niya sa negosyo ang gustong bumili ng shares sa kumpanya. Kahit na ang Colster Shipping Lines ay nag-offer ding bilhin ang kabuuan nito sa mababang halaga. Si Marie ang tumayong CEO noong mga panahong wala si Draco. Kaya magkahalong takot at pangamba ang nararamdaman ko noon. Dahil kapag pumayag itong ibenta, ay mawawala lahat ng pinaghirapan ni boss. Hanggang sa isang araw, lahat ng takot ko ay nawala. Nang tumawag sa akin si boss, kaya naibalita ko sa kanya ang lahat-lahat na nangyari nung wala siya. Sinabi niya sa akin na ilihim sa lahat ang tungkol sa pagtawag niya. Kahit pa na sa kapatid niyang si Marie. Sinisisi niya rin kasi ito nang malaman niyang nakikipagsabuatan ito kay Sandra. Para sirain kayong dalawa, hiningi sa akin ni boss ang files ng lahat ng mga buwaya sa kumpanya. At lahat ng iyon ay nababalitaan na lang na paisa-isang nag-suicide sa hindi malaman na dahilan. Alam kong si boss ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Sa takot ni Marie, hindi na niya tinuloy pa na ibenta ang kumpanya, kaya bumaba siya sa pagiging CEO, at hinayaan na lang na ako magpapatakbo nito. Sa totoo lang hindi nila alam na si Boss Draco pa rin ang lihim na namamahala sa likod nito. Lihim akong pumupunta sa pribadong isla na binili niya sa tuwing may instruction siya, at may papipirmahan ako sa kanya, mahabang pagkukwento nito. Anong nangyari kay Marie? Curious niyang tanong. Nagalit si boss dahil sa pakikipagsabwatan niya kay Sandra, kaya pinasara niya lahat ng account ni Marie, para maturuan ito ng leksyon. Nabalitaan kong sinama daw siya ni Nanay Martha sa kanilang probinsya, dahil pati ang matanda, nagtampo rin daw sa ginawa ni Boss Draco sa anak niya. Siguro na ikwento na rin sa iyo ni Boss noon, na si Aling Martha talaga ang nanay ni Marie, at naging magkapatid lang sila sa ama. Tumango si Katlea bago nagtanong ulit. Anong nangyari kay Sandra? Noon pa man, may nakalap kaming impormasyon, na ang ama ni Raven at ang ina ni Sandra ay magkapatid, kaya ibig sabihin magpinsan silang dalawa. Alam ni Raven ang ginawa ni Sandra na pag-frame up sa iyo noon, kaya niya pinuntahan si boss noong namatay ka. Dahil doon nagduda si boss, kaya pinaimbestigahan niya ang nangyari, kung saan nanggaling ang mga nude pictures mo na ipinadala sa kanya. Doon nalaman ko sa CCTV ng opisina, na si Sandra pala ang naglagay ng mga yun sa folder na papirmahan ko sana kay boss. Agad naming hinanap si Sandra, ngunit naunahan niya kami, dahil bago pa man namin siya mahanap, ay nakapagtago na siya. Pinaimbestigahan din namin ang buong pamilya niya, ngunit wala silang alam kung saan nagtatago si Sandra. Maraming beses namin siyang nahuhuli, ngunit maraming beses din siyang nakakatakas. Ang akala namin mga tauhan ni Raven ang tumutulong sa kanya, upang makatakas siya, dahil magpinsan sila. Huli na namin nalaman, na malaking puwersa pala ng Eri ang humahawak sa kanya. Teka sandali, agaw niya sa pagkukwento ni James, nang banggitin nito ang salitang Eri. Anong sabi mo, Eri? Nagtatakang tanong niya kay James, dahil isa lamang ang alam niyang Eri, ang lugar na kung saan, isang Eagle Queen ang namumuno. Lahat ng miyembro ng Eri ay makapangyarihang tao, at hindi ka basta-bastang makakapasok kung walang pahintulot ng Eagle Queen, naisip niya. Iyon ang narinig ko kay Sandra, nang ihatid namin siya sa mga Yakuza. Galit na galit siya kay boss, dahil ibinenta siya nito sa mga salbahing Yakuza. Sa sobrang galit niya, pinagbantaan niya kami na kapag nalaman daw ni Madam Mia ang nangyari sa kanya, maghihiganti ito gamit ang kapangyarihan ng Eri. Nang tinanong namin siya kung sinong Madam Mia ang tinutukoy nito, hindi na siya nagsalita pa. Tumawa lang ito ng tumawa na parang baliw, iyon sana ang sasabihin ko kay boss, kaya ko siya hinanap. Ngunit nadatnan ko siyang walang malay, kaya naudlot ang aming pag-iimbestiga. Naguguluhan si Sanaya sa mga ibinunyag ni James sa kanya. May koneksyon ba ang pagkamatay ng mga magulang niya sa Madam Mia na sinasabi nito? Ngunit paano sila nagkakilala ni Madam Mia? Sandaling nag-isip si Sanaya. James, maya-maya pa'y tawag niya. Kailangan kong makausap si Raven, gusto kong malaman kung may alam ba siya tungkol sa Madam Mia, na sinasabi ni Sandra.
Pwede mo ba akong mahingian ng appointment sa kanya? Agad namang sumang-ayon si James, sa pinag-uutos ni Cattleya. Marami pa silang pinag-usapan, bago siya nagpaalam upang umalis na. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay humiga muna siya sa kabilang kama. Nasa loob din mismo ng silid ni Draco, habang nasa malalim pa rin na pag-iisip. Ang daming pumapasok ngayon sa isip niya. Naalala niya ang mukha ng lalaking pumatay sa mommy niya. Noong maliit pa siya, ngunit hindi niya maalala na may nabanggit ang mommy niya, tungkol kay Madam Mia. Bago siya bumalik ng Pilipinas, pinuntahan niya muna ang palas, kung saan nakatago ang diary ng mommy niya. At sa diary ding iyon, nalaman niya na may isang taong na gustong agawin ang kanyang kapangyarihan bilang Eagle Queen, kaya pinlano siya nitong ipatumba, ngunit hindi din nabanggit doon, kung sino ang taong yun. Si Madam Mia kaya ang taong yun. Naguguluhan na siya, dahil sa sobrang pagod ng katawan at isipan, hindi niya namalayan na tuluyan na pala siyang nahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Nang mga sumunod na araw, kasama si Dwayne, nakipagkita si Cattleya kay Raven sa isang coffee shop, na malapit lang sa kumpanya nito. Nakita niyang papasok sa pintuan ng coffee shop ang nakangiting si Raven, habang nakatingin at papalapit sa mesa nila. "Kamusta ka na, Cattleya? Totoo ngang buhay ka, akala ko katawan mo talaga iyong inilibing noon," nakangiti ito habang binabati siya. "Kambal ko lang yun," pabiro rin niyang ganti sa lalaki. "Siya nga pala, kaibigan ko si Dwayne," sabay turo ni Cattleya kay Dwayne na katabi niya. "Kumusta bro?" Inilahad ni Dwayne ang kamay niya kay Raven, ngunit hindi siya nito pinansin, kaya nanahimik na lang siya. Tiningnan lang nito si Dwayne, saka binaling ulit ang tingin kay Sanaya. "Ano bang pakay mo? At bakit mo ako gustong makausap?" Seryoso nitong tanong sa kanya. "Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa Raven, gusto ko sanang makausap ang iyong ama, tungkol kay Dave Colster." "Dave Colster?" Pag-uulit nito sa sinabi niya. "Bakit ano ba ang tungkol kay Dave Colster?" "Ama ko siya. Kaya ako pumayag na makipagkita sa iyo noon, dahil nalaman ko na isang Colster din ang ama ko, at na-curious ako sa kung anong connection mayroon tayo. Kaya nga lang sa kasamaang palad, hindi natuloy dahil nilamon ng selos ang sistema ni Draco noon, kaya kanya pinabugbog sa mga tauhan niya." Mapak lang ngumiti si Raven, nang maalala ang ginawa ng half-brother niya sa kanya. Ngunit tapos na iyon, dahil sa pagmamahal niya kay Cattleya, kung bakit tumigil siya sa paghihiganti. Na-curious din siya ngayon, kung ano ba talaga ang relasyon nila ni Cattleya. Itatanong muna niya sa daddy niya, kung may kakilala nga itong Dave Colster. "Pag-iisipan ko muna," sa wakas ay nasabi niya. Walang magawa si Cattleya, kundi ang hintayin kung kailan ito handa na ipakilala siya sa ama nito. May iba pa naman siyang paraan, kung paano ito makilala. Tiningnan niya si Dwayne ng makahulugan na tingin, at agad naman itong naintindihan ang nais niyang iparating. Naunang umalis si Raven, pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Hindi niya alam na lihim palang nahak ni Dwayne ang cellphone niya, habang nag-uusap sila ni Cattleya. 2 buwan na ang nakalipas. Pero hindi pa rin nagigising ng tuluyan si Draco. Mayroong mga oras na gumagalaw ang mga mata nito, sa tuwing naririnig siya, ngunit hanggang doon lang yun. Nananatili pa rin itong unconscious. "Mommy, Mommy," narinig niya ang malalakas na sigaw ng 2 eagles, nang bigla itong pumasok sa silid ni Draco. Nagulat pa siya nang makita ang mga ito. Tiningnan niya si Erame, at nakuha naman nito ang ibig niyang sabihin. "Kinukulit kasi nila ako, wala akong magawa kundi ang dalhin sila dito, dahil namimiss na daw nila ang kanilang daddy," hingin pa umanhin ni Erame. "Mga anak, di ba sabi ko na sa inyo, doon lang muna kayo sa bahay. Di magtatagal uuwi na rin si daddy. Matagal mo na yang sinasabi mommy, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin umuwi si daddy," nagmamaktol na sagot ni Adira sa ina. "Hihintayin na lang namin dito, na magising si daddy mom, please," pagsusumamo naman ni Alaric sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, habang nakatingin sa 2 niyang anak, na ngayon ay nasa tabi na ng kanilang ama, at niyayakap siya. Hinayaan na lang muna niya ang mga ito, saka pumunta sa maliit na kitchen, upang kumuha ng tubig na maiinom, mula sa water dispenser. Akmang iinom na siya ng tubig, nang marinig niya ang bulaho na iyak ni Adira. "Mommy, Mommy," mabilis siyang bumalik sa loob,
upang tingnan kung ano ang nangyari. Nakita niyang gising na si Draco, at nagtatakang nakatingin sa kanila. Mommy, bakit hindi na kami maalala ni Daddy? Tinatanong niya kung sino kami, mangiyak-ngiyak na tanong ni Alaric sa ina. Babe, kamusta na ang pakiramdam mo? Agad na tanong niya sa asawa, sabay dampi ng palad niya sa pisngi nito. Ngunit agad naman itong iniwas ang pisngi niya, mula sa pagkakadampi ng kanyang palad, saka siya tinanong. Ano ba ang nangyari sa akin? Nasaan ako? At saka sino ba kayo? Bakit wala akong matindaan? Parang blanko ang isip ni Draco, habang tinatanong si Kathleen. Mommy, hindi na ba tayo mahal ni Daddy? Bakit hindi na niya tayo maalala? Iniwas niya ang tingin sa kanyang mga anak, dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha na gustong lumabas sa kanyang mga mata. Ito ang pinakakinatatakutan niyang mangyari, simula nang maging successful ang brain surgery na ginawa niya. Expected na niya noon pa, na maaring magka-post-traumatic amnesia si Draco, sakaling magising siya. Akala niya nakahanda na siya, ngunit masakit pala tanggapin ang katotohanan, pag nasa harapan mo na. At lalo siyang naawa sa mga anak niya, na ngayon lang nakasama ang kanilang ama. Babe, ako si Kathleen, ang asawa mo, at sila naman sina Alaric at Adira ang mga anak natin, huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin para makaalala, sabay pahid ng mga luha niya. Sa halip na sagutin siya ni Draco, ay tulala lang itong nakatitig sa kanya, at nakita niyang may luha na rin ito sa mga mata. Bigla siyang nag-alala sa naging reaksyon nito. Babe, okay ka lang ba? Nag-alalang tanong niya, masakit pa rin ba ang ulo mo? Bakit ganun? Nang makita kitang umiiyak, nasasaktan ako, ngunit hindi ko maalala kung ano ka sa buhay ko. Maemosyonal nitong tanong sa kanya.